Isang malamig na gabi, sa ilalim ng kumikinang ng mga bituin, ako'y naglalakad sa loob ng makapal na kagubatan ng Hilagang Kaharian. Ako si Prinsesa Alina, ang nag-iisang anak ng hari at reyna. Sanay ako sa luwalhati ng palasyo, ngunit ngayon ang kadiliman ng kagubatan ay tila bumabalot sa akin, nilalamig ang aking katawan at kaluluwa. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang paglubog ng aking mga paa sa basang lupa at sa bawat tunog ng kaluskos, tila may matang nagmamasid sa akin mula sa dilim. Hindi ko na maalala kung paano ako napadpad dito. Ang huling alaala ko ay ang aking pagtakbo palayo mula sa palasyo, isang bagay na tila itinulak ako upang gawin ito. Parang may mga tinig na bumubulong sa akin, mga tinig na puno ng pangungulila at takot. Sinasabi nila sa akin na kailangan kong hanapin ang isang bagay na kahit ako'y di ko alam kung ano. Sa gitna ng aking paglalakbay, narinig ko ang yapak ng kabayo mula sa likuran ko. Hininto ko ang aking paglakad at bumalik sa pinanggalingan ng tunog. Naroroon siya, isang estrangherong nakasakay sa itim na kabayo, ang kanyang mga matay tila apoy na naglalagablab sa ilalim ng sinag ng buwan. Siya ay may suot na baluti ng timog at sa kanyang mga mata nakita ko ang isang di maipaliwanag na damdamin. Ano ang ginagawa mo sa kagubatan ng kalaliman, prinsesa ng Hilaga? Tanong niya sa akin. Ang kanyang tinig ay malamig ngunit may halong pagkabahala. Hindi ko alam kung paano niya ako nakilala, ngunit tila may kung anong puwersang nagtulak sa akin upang magtiwala sa kanya. May hinahanap ako, sagot ko. Ang aking tinig ay nanginginig sa takot at pagod. At ano ang iyong hinahanap? Muli niyang tanong habang ibinaba niya ang kanyang mga mata, tila ba binabasa ang laman ng aking puso. Ang katotohanan, sagot ko, hindi sigurado kung iyon nga ba talaga ang hinahanap ko. Ngunit sa aking puso, nararamdaman ko na may bahagi sa akin na nais makaalam ng katotohanan, kahit na ito'y magdulot ng sakit. Kung gayon, hayaan mong samahan kita sa iyong paglalakbay, alok niya, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Ako si Prinsipe Kael ng Timog at ako'y naririto upang tulungan ka. Sa kabila ng aking pagdududa, tinanggap ko ang kanyang alok. May kung anong kakaiba sa prinsipe na ito na nagtulak sa akin upang magtiwala. Marahil ito'y ang kanyang tapang o marahil ang kanyang mga mata na puno ng pangako. Habang kami naglalakbay, nagsimula akong makaramdam ng koneksyon sa estrangherong ito. Sa bawat kwento ng kanyang buhay na kanyang ibinabahagi, unti-unti kong nakikilala ang kanyang pagkatao. Ngunit isang bagay ang hindi niya sinasabi sa akin, ang dahilan kung bakit siya naroroon sa kagubatan. Sa likod ng kanyang mga ngiti, alam kong may lihim siyang itinatago. At sa kabila ng lahat ng aming pinagsaluhan, isang pangyayari ang nagbunyag sa kanyang tunay na misyon. Isang sumpang magbibigay linaw sa lahat ng misteryo. Bahagi 2, ang prinsipe ng Timog. Sa pagkagising ng umaga, ang liwanag ng araw ay tila yumakap sa aking katawan. Ang mga sinag nito'y nagbigay ng pag-asa sa aking puso na sa wakas ay makakalaya sa kadilimang bumabalot sa akin. Ako si Adira, prinsesa ng Hilaga, at sa kabila ng aking pagkakaipit sa mapanganib na kagubatan, nananatili akong puno ng pag-asa. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Isang gabi, habang nakaupo sa tabi ng isang malaking puno, narinig ko ang pag-aspas ng mga dahon at tila may mga hakbang na papalapit. Ang aking puso'y naglalaro sa kaba at takot, ngunit dala ng aking palad ang isang maliit na patalim na aking nakatago mula pa noong ako'y naligaw. Sa aking paglingon, aking nasilayan ang isang matipuno at maringal na figura. Isang prinsipe mula sa timog. Siya'y may suot na baluti na kumikinang sa ilalim ng buwan at ang kanyang mga matay tila kumikinang sa dilim.
Ako si Malik, prinsipe ng Timog. Pagpapakilala niya sa akin habang siya'y lumuhod upang iparamdam ang kanyang paggalang. Subalit higit sa lahat, ang tanong sa aking isip ay paano siya nakarating sa lugar na ito, isang lugar na walang ibang nakakaalam. Sa simula, ako'y nagduda sa kanyang layunin, ngunit ang kanyang mga mata'y puno ng sinseridad at ang kanyang boses ay tila musika sa aking pandinig. Narito ako upang iligtas ka, Prinsesa Adira. Ang aking kaharian ay nabalitaan ang iyong pagkawala at ako'y naglakbay upang ikaw ay matagpuan. Kanyang paliwanag na nagbigay ng kaunting ginhawa sa aking kalooban. Habang kami naglalakbay patungo sa ligtas na lugar, nalaman ko na hindi lamang siya isang prinsipe, kundi isang mandirigma na may pusong malasakit sa kanyang nasasakupan. Ang kanyang mga kwento ng pakikipaglaban sa mga halimaw sa timog ay nagbigay inspirasyon sa akin. Bakit mo ako iniligtas? Tanong ko isang gabi habang kami nagpapahinga sa ilalim ng bituin. Ang ating mga kaharian ay may matagal ng alitan. Ngumiti siya, isang ngiting puno ng hiwaga at pag-unawa. Hindi ko man lubos maipaliwanag, ngunit ang aking puso'y humahatak sa akin. Minsang nakita kita sa isang pangitain at mula noon, alam kong ikaw ay may mahalagang bahagi sa aking kapalaran. Ang kanyang sagot ay tumimo sa aking isipan. Hindi ko maialis ang pag-iisip na baka siya nga ang aking kapalaran, isang prinsipe mula sa ibang lupa. Sa mga araw na nagdaan, unti-unti kong naramdaman ang kanyang pag-aalaga. Ang kanyang mga hakbang ay nagiging gabay sa aking daan. Ang kanyang boses ay nagiging kompas sa aking paglalakbay. Ngunit sa kabila ng aming pag-uusap at pagkakaibigan, isang bagay ang tila hindi ko maabot. Isang misteryo na bumabalot sa kanyang pagkatao. Paano niya ako natagpuan? At bakit tila siya'y may kakaibang koneksyon sa akin? Sa kabila ng pag-aalinlangan, nagpatuloy kami sa aming paglalakbay patungo sa aking kaharian sa Hilaga. Isang gabi, habang kami nasa gitna ng kagubatan, biglang bumuhos ang ulan na tila mga pako na bumabaon sa lupa. Ang hangin ay lumakas at ang mga puno'y nag-iingay sa kanilang pag-aalboroto. Dito tayo magtago, sabi ni Malik habang hinahatak ako patungo sa isang kuweba. Sa loob ng kuweba, ang init ng kanyang presensya ay nagsilbing kanlungan mula sa lamig ng paligid. Habang kami nag-uusap sa loob ng kuweba, isang kakaibang tunog ang aking narinig, isang tunog na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Ano iyon? Tanong ko habang ang takot ay bumabalot sa aking puso. Ngumiti si Malik, ngunit ang nangiti ay may halo ng pagkabahala. Ito'y isang lihim na matagal nang nakatago. Ang kuweba na ito ay may misteryo na maaaring makapagpabago ng ating mga buhay. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang lumiwanag ang loob ng kuweba. Ang mga pader nito'y tila nagkaroon ng sariling buhay at sa gitna nito'y lumitaw ang isang pintuan na hindi namin inaasahan. Sa likod ng pintuan, naramdaman ko ang isang kakaibang enerhiya. Isang enerhiya na tila nagbibigay buhay sa lahat ng bagay sa paligid. Mula rito, may daang patungo sa mga sinaunang kaharian na matagal nang naglaho, paliwanag ni Malik, habang ang kanyang mga matay punong-puno ng pag-asa. Ngunit hindi natin alam kung ano ang naghihintay sa atin sa kabila nito. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang kaba at pananabik sa aking puso. Sa likod ng pintuang iyon, maaaring nakatago ang mga kasagutan sa mga tanong na bumabagabag sa aming mga isip. Ngunit maaari rin itong maghatid sa amin sa panganib na hindi pa namin nasusubukan. Adira, handa ka bang ipagpatuloy ang paglalakbay na ito? Tanong ni Malik habang ang kanyang kamay ay inaabot sa akin. Sa kabila ng takot, naramdaman ko ang lakas ng kanyang determinasyon. Sa gabing iyon, sa harap ng pintuan, nagdesisyon kaming ipagpatuloy ang aming paglalakbay.
Hindi namin alam kung ano ang naghihintay sa kabila, ngunit alam namin na ang aming pag-iisa ang tanging pag-asa upang matuklasan ang misteryo ng aming kapalaran. Habang kami naghahanda na buksan ang pintuan, naramdaman ko ang kakaibang paggalaw sa paligid. Isang paggalaw na tila nagsasabing, may ibang mundo na naghihintay sa amin. Sa likod ng pintuan, ang kwento ng aming mga buhay ay magpapatuloy, ngunit sa anong anyo hindi namin lubos na alam. Bahagi 3, ang paglalakbay sa dilim sa gitna ng kagubatan ng hilaga, kung saan ang mga puno ay tila lumuluhod sa kanilang taas at ang araw ay bihirang makasilip sa makakapal na dahon. Doon ko natagpuan ang aking sarili. Isang prinsesang naligaw, hinahanap ang daan pabalik sa aking kaharian. Ngunit sa likod ng aking isip, alam kong hindi na lamang ito tungkol sa pag-uwi. Isang pagnanasa ang umusbong sa aking puso. Isang pagnanasa hindi lamang para sa aking kaligtasan, kundi para sa isang prinsipi mula sa timog na hindi ko inaasahang magiging bahagi ng aking buhay. Ang pangalan niya ay Prinsipe Malik, isang estranghero na mas pinili ang landas ng kabayanihan kaysa sa ginhawa ng kanyang palasyo. Sa bawat hakbang naming magkasama, naramdaman ko ang kanyang tapang at dedikasyon, hindi lamang sa akin, kundi sa bawat nilalang na nangangailangan. Sa kabila ng aming pagkakaiba, siya na mula sa mainit at maalindog na timog, at ako na mula sa malamig at mahigpit na hilaga. Isang hindi maipaliwanag na koneksyon ang nabuo sa pagitan namin. Prinsesa Elara, isang gabi habang kami nagpapahinga sa lilim ng isang malaking puno, nagsalita si Malik sa kanyang mababang tinig. May isang bagay na kailangan kong ipagtapat sa iyo. Nilingon ko siya. Ang kanyang mukha'y nahahati ng anino at ng liwanag ng buwan. Ano yon, Malik? Hindi aksidente na nandito ako, sabi niya, at sa kanyang mga mata ay may kirot na hindi ko mawari. May misyon ako at ito'y hindi lamang para iligtas ka. Nabigla ako sa kanyang sinabi. Ano ang ibig mong sabihin? May propesiya sa aming lupain, paliwanag niya habang tumitingin sa malayo. Na ang prinsesa ng Hilaga ay magdadala ng kapayapaan sa aming kaharian, ngunit kailangan siya munang iligtas mula sa panganib. Napaisip ako, hindi ko kailanman narinig ang tungkol sa propesiyang ito. At ano ang kinalaman mo sa propesiyang iyon, Malik? Napili akong maging tagapagligtas, sagot niya. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon, ngunit may halong alinlangan. Ngunit hindi ko inasahan na mahuhulog ang loob ko sa iyo. Nagulat ako sa kanyang pag-amin. Ang aking puso'y nag-init sa kilig, ngunit kasabay nito'y may takot na bumalot sa akin. Ngunit paano kung hindi ko magawa ang sinasabi ng iyong propesya? Ang mahalaga ay nandito ka, sagot niya, at hindi ko hahayaan na may mangyaring masama sa iyo. Habang sinasabi niya ito, narinig namin ang mga yabag mula sa kalaliman ng kagubatan. Bigla kaming nagkaalaman na hindi kami nag-iisa. Tumayo kami, handang ipagtanggol ang aming mga sarili. Mula sa dilim, lumabas ang isang grupo ng mga nilalang na tila mga anino ng mga dating tao. Ang kanilang mga mata ay kumikislap sa dilim, puno ng galit at pagnanasa. Prinsesa Elara, sabi ng isa sa kanila, ang boses nito ay parang bulong ng hangin. Kami ang mga alagad ng kadiliman at ikaw ang aming kinakailangang sakripisyo. Naramdaman ko ang malamig na pawis na bumalot sa aking katawan. Hinawakan ni Malik ang aking kamay. Ang kanyang hawak ay nagbigay sa akin ng lakas. Hindi niyo siya makukuha, sabi niya, at kanyang hinila ang kanyang espada mula sa kanyang tagiliran. Isang laban ang nagumapaw sa pagitan ng liwanag ng buwan at ng kadiliman ng kagubatan. Si Malik ay nakipagsagupaan, ang kanyang espada ay kumikislap sa bawat hampas. Ako naman ay nagpasya na hindi magiging pabigat.
kinuha ko ang aking maliit na punyal, handang ipaglaban ang aking sarili. Ngunit habang tumatagal ang laban, dahan-dahang napansin ko ang isang bagay. Sa tuwing masusugatan ang mga nilalang ng kadiliman, sila'y muling bumabangon, mas malakas at mas mabangis. Sa isang iglap, isang matinding liwanag ang biglang sumilay mula sa aking katawan. Isang liwanag na nagpatigil sa mga nilalang at nagpatigil sa oras. Napatitig si Malik sa akin, ang kanyang mga matay puno ng pagtataka. Ikaw, ikaw ay may kapangyarihan, sabi niya. Ito ang sinasabi sa propesiya. Ngunit bago pa man namin maintindihan ang nangyayari, isang malaking anino ang bumalot sa amin. Isang halimaw, mas malaki at mas nakakatakot kaysa sa iba, ang lumabas mula sa likod ng mga puno. Hindi niyo kami matatalo, sabi nito. Ang boses ay parang dagundong ng kulog. Tumingin ako kay Malik at nakita ko sa kanyang mga mata ang parehong takot at pag-asa. Kailangan nating magtiwala sa isa't isa, sabi ko. Ang aking boses ay puno ng tapang na ngayon ko lamang naramdaman. Ngunit bago pa man kami makagalaw, ang halimaw ay umatake. Isang matinding hampas ang nagpatumba sa amin. Sa mga huling sandali ng aking kamalayan, naramdaman ko ang init ng kamay ni Malik sa akin at ang kanyang boses na nagbubulong, "Hindi kita iiwan." Ngunit ang dilim ay nagpatuloy at ako'y bumagsak sa kawalan. Sa isang iglap, ako'y nagising sa isang lugar na hindi ko kilala, nag-iisa, at ang tanging naririnig ko ay ang malamig na hangin na humahampas sa akin. Wala si Malik, at ang tanging nasa isip ko ay kung paano ko siya muling mahahanap. Ako si Prinsesa Leila ng Hilaga, at sa mga nakaraang araw, tila ang mundo ay nagbago sa likod ng bawat hakbang at bawat paghinga ko. Ang mga puno sa paligid ko ay tila nag-uumapaw sa mga lihim, at ang hangin ay may dalang awit ng mga hindi kilalang lugar. Sa gitna ng lahat ng ito, isang bagay lamang ang malinaw sa akin. Si Prinsipe Armand ng Timog. Siya ang tanglaw sa gitna ng kawalang kasiguraduhan, at sa kanyang mga mata ay nakikita ko ang pangako ng kaligtasan. Nagsimula ang lahat nang ako'y naligaw mula sa kastilyo ng aking ama. Sa gitna ng isang makapal na gubat, ang mga landas ay naglaho at ang gabi ay dumating na may dalang takot. Natagpuan ko ang aking sarili sa isang bahagi ng kaharian na tila hindi ko pa napapansin noon. Dito ko nakilala si Armand, ang prinsipe mula sa Timog. Hindi ko akalain na ang isang estranghero ang magiging tagapagligtas ko. Narito kami ngayon, sa gitna ng isang paglalakbay na puno ng panganib at pag-asa. Ang hangin ay malamig sa balat, at ang mga tunog ng gubat ay tila nag-aabang ng kung anumang dumating. Sa aming paglalakad, tila nag-uusap ang aming mga kaluluwa sa kabila ng mga salitang binitawan. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang tibok ng puso ko na tila sumasabay sa kanya. "Leila," tawag ni Armand na nagpatigil sa aking pag-iisip. "May nararamdaman ka bang kakaiba sa paligid?" Tumango ako, hindi sigurado kung ano ang ibig niyang sabihin. Sa mga oras na ito, ang mundo ay puno ng mga bagay na hindi ko maintindihan. Ang mga anino sa paligid ay tila may sariling buhay at ang hangin ay may dalang misteryo. Ang hangin, sabi ni Armand, tila may kakaibang dalang enerhiya. Naramdaman kong may bumangon na kilabot sa aking balat. Ang kanyang boses ay may dalang katiyakan na nagpapalakas sa loob ko. Tumitig ako sa kanya at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang tiwala at determinasyon. "May kailangan tayong hanapin, Leila," dagdag niya, "isang bagay na makakapagbukas ng daan para makabalik ka sa iyong kaharian." Sa kabila ng takot at kawalang kasiguraduhan, naramdaman ko ang pag-asang tumubo sa puso ko. Alam ko na hindi ko siya kilala ng lubusan, ngunit sa kabila ng lahat, may tiwala ako sa kanya. Nagpatuloy kami sa aming paglalakbay at sa aming harapan ay bumukas ang isang daan na tila hindi namin nakita kanina.
Ang mga puno ay tila lumihis upang bigyang daan ang aming paglalakad. Alam kong may kakaibang puwersa ang gumagabay sa amin, isang bagay na lampas sa aming pagkaunawa. Sa gitna ng aming paglalakbay, natagpuan namin ang isang lumang tore. Ang mga dingding nito ay puno ng mga hiwaga at ang mga ukit ay tila may kwento ng isang sinaunang panahon. Sa likod ng bawat pintuan ay tila may nag-aabang na sikreto. Nararamdaman ko na nandito ang kailangan natin, sabi ni Armand habang tinitingnan ang tore na may halong pag-aalinlangan at pag-asam. Sinundan ko siya papasok. Ang loob ng tore ay nagbigay sa amin ng kakaibang pakiramdam. Ang mga dingding ay puno ng mga lumang aklat at mga gamit na tila matagal nang iniwan. Sa gitna ng lahat ng ito, isang bagay ang nakatawag ng pansin namin. Isang lumang pergamino na tila kumikinang sa ilalim ng liwanag. Habang binabasa namin ang mga nakasulat sa pergamino, naramdaman ko ang pagdaloy ng enerhiya sa paligid. Ang mga salita ay tila nag-uusap sa amin, nagbibigay ng daan, patungo sa kung saan dapat kaming pumunta. Alam kong ito ang susi upang makabalik ako sa aking kaharian, ngunit sa kabila ng lahat, may bumangon na pag-aalinlangan sa loob ko. Ano ang nararamdaman mo, Leila? Tanong ni Armand habang tinitingnan ang pergamino. May kakaiba, sagot ko. Hindi sigurado kung paano ipaliwanag ang bumabagabag sa akin. Habang tinitingnan ko ang mga nakasulat, naramdaman ko ang pagbalik ng mga alaala mula sa nakaraan. Mga alaala ng isang masayang kaharian, ngunit may nagtatagong dilim sa likod ng mga ngiti. Alam kong may dapat akong gawin, ngunit sa kabila ng lahat, may bumangon na tanong sa loob ko. Armand, sabi ko habang tinitingnan ang kanyang mga mata, paano kung ang lahat ng ito ay bahagi lamang ng isang mas malaking plano? Ngumiti siya at sa kanyang nangiti ay naramdaman ko ang katiyakan. Walang plano na hindi natin kayang lampasan, Leila. Kasama mo ako. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita, naramdaman ko ang pagdating ng isang bagay na hindi inaasahan. Isang puwersa na tila nag-aabang sa likod ng tore. Isang anino na nagdudulot ng kilabot sa aking kalooban. Sa paglabas namin sa tore, naramdaman ko ang pagbabago sa hangin. Ang mundo ay tila nagbago sa likod ng bawat hakbang at sa kabila ng pag-asa, alam kong may nag-aabang na panganib sa amin. At sa dulo ng daan, sa gitna ng iluminadong kagubatan, naramdaman ko ang pagdating ng isang bagay na hindi inaasahan. Ang isang anino ay lumitaw sa gitna ng liwanag, isang kalaban na hindi ko inaasahan. Sa likod ng kanyang mga mata ay naramdaman ko ang isang puwersa na mas malakas kaysa sa inaakala ko. Nagsimula ang laban at sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang pag-asa at takot na bumangon sa loob ko. Sa kabila ng lahat, alam kong hindi ako nag-iisa. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may bumangon na tanong. Sino ang tunay na kalaban sa aming kwento? Bahagi P, ang lihim ng kagubatan. Sa loob ng ilang araw, kami ni Prinsipe Armand ay nagpatuloy sa aming paglalakbay patungo sa mahiwagang kagubatan ng Eldoria. Isa itong lugar na binalot ng misteryo at alamat at sinasabing may taglay na kapangyarihan na kayang magbago ng kapalaran ng sinumang makapasok sa loob nito. Nauubos na ang aming mga supli at ang lakas ay tila unti-unting lumalayo sa amin. Ngunit ang aming determinasyon ay hindi natinag. Ang kagubatan ay malapit na, sabi ni Armand, habang tinuturo ang kadawagan na tila naglalakbay sa ilalim ng kadiliman. Ngunit dapat tayong maghanda. May mga panganib na hindi natin inaasahan. Tumango ako at hinanda ang aking sarili. Ang aking puso ay puno ng kaba at pag-asa. Ang kagubatan ang tanging daan upang matuklasan ang katotohanan sa likod ng aking pagkakawala at kung paano kami maaakay pabalik sa aming mga kaharian. Sa aming pagpasok sa loob, agad kaming sinalubong ng malamig na hangin na may kasamang mga bulong ng mga nilalang na hindi nakikita.
Ang mga puno ay matatayog at tila ba mga bantay ng sinaunang panahon. Sa bawat hakbang namin ay tila may mga matang nagmamasid sa amin. Bakit tila ibang-iba ang pakiramdam ko dito? Tanong ko habang pinagmamasdan ang mga dahon na nagkikislapan sa liwanag na parang mga bituin. Ito ang mahiwagang enerhiya ng Eldoria, paliwanag ni Armand. Sinasabing ang kagubatan ay may sariling buhay at lumalago ito ayon sa mga damdamin ng sinumang naroroon. Nagpatuloy kami sa paglalakbay at sa bawat hakbang ay nararamdaman ko ang tila ba unti-unting pag-angat ng isang belo sa aking isipan. Parang may mga alaala na pilit bumabalik, ngunit hindi ko mawari kung ano ang mga ito. Gayunpaman, isang bagay ang malinaw, may koneksyon ako sa kagubatan. Makalipas ang ilang oras ng paglalakbay, narating namin ang isang maliwanag na bahagi ng kagubatan. Dito, ang mga puno ay tila nagbibigay daan sa isang maliit na bukas na parang. Sa gitna nito ay may isang lumang altar na nababalot ng mga baging. Ang mga ukit sa mga bato ay tila pamilyar. Prinsesa, ang altar na ito, bulong ni Armand, isa itong bahagi ng alamat ng Eldoria. Sinasabing dito ginagawa ang mga seremonya ng kapangyarihan noong unang panahon. Lumapit ako sa altar at inilapat ang aking mga kamay sa ibabaw nito. Sa aking pagkagulat, ang mga ukit ay nagliwanag at ang paligid ay nabalot ng isang maliwanag na sinag. Sa isang iglap, nakita ko ang mga larawan ng nakaraan. Isang prinsesa na katulad ko, ngunit hindi ako. Siya ay naglalakbay sa kagubatan kasama ang isang prinsipe, ngunit hindi si Armand. Sa kanilang mga mata ay nakita ko ang parehong determinasyon at pagmamahal. Anong ibig sabihin nito? Tanong ko, lumuluhang bumaling kay Armand. Hindi ko alam, sagot niya, ngunit tila may koneksyon ang iyong pamilya sa kagubatan. Marahil ito ang dahilan kung bakit ka dinala dito. Sa aking pag-iisip, isang bulong ang dumating sa aking isipan. Ikaw ang susi, sabi ng tinig, tila mula sa kailaliman ng aking kaluluwa. Isang lihim ang nakatago sa loob mo na magbubukas ng landas pabalik. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang biglaang pagyanig ng lupa at ang altar ay tila nagbukas ng isang lagusan. Isang maliwanag na ilaw ang dumaloy mula dito at ang paligid ay nagbago. Sa harap namin ay isang daan na patungo sa isang hindi kilalang lugar. Mayroon tayong pagpipilian, sabi ni Armand. Maaari tayong pumasok, ngunit hindi natin alam kung ano ang naghihintay sa atin sa kabila. Ngunit bago pa ako makasagot, isang malaking puting uwak ang lumipad mula sa kagubatan at dumapo sa aking balikat. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan na tila nagbibigay ng kumpiyansa at pag-asa. Ang uwak ay palatandaan ng gabay, wika ni Armand. Marahil, ito ang ating tanda upang magpatuloy. Ngunit bago pa namin magawa ang susunod na hakbang, ang lupa ay muling yumanig at ang lagusan ay unti-unting nagsara. Kailangan naming magpasya sa loob ng ilang sandal. Sa isang iglap ng tapang at tiwala, hinawakan ko ang kamay ni Armand. Tara, sundan natin ang ating kapalaran, sabi ko, at sabay kaming pumasok sa lagusan, hindi alintana ang maaaring mangyari. Sa dilim ng lagusan, isang maliwanag na liwanag ang lumitaw sa dulo. Ngunit sa aming paglapit, isang anino ang bumalot sa amin, isang figura na hindi namin inaasahan. Sa puntong iyon, ang aking mundo ay nagbago at ang aming tadhana ay tila nakasalalay sa mga susunod na hakbang. At doon, sa gitna ng kawalang katiyakan, naiwan ang aming kwento na naghihintay ng kasagutan. Bahagi is ang lihim ng kagubatan. Sa gitna ng malawak na kagubatan ng Hilaga, nararamdaman ko ang malamig na hangin na nagmumula sa mga puno. Ang mga dahon ay tila bumubulong ng kanilang mga lihim habang tinatahak namin ni Prinsipe Armand ang daan patungo sa isang lugar na hindi ko pa kailanman nararating. Ang mga mata niya ay tila nag-aalab sa pagnanasa na matuklasan ang mga bagay
na hindi pa natutuklasan. Hindi ko maiwasang maramdaman ang kakaibang koneksyon sa kanya, na para bang kami ay pinagtagpo ng tadhana sa kabila ng aming magkaibang mundo. Alam mo, Prinsesa Elara, wika ni Armand habang tahimik kaming naglalakad. Ang kagubatang ito ay may mga kuwento ng mga sinaunang hari at reyna. Ang sabi nila, may isang lihim na nakabaon dito na maaaring magpabago sa takbo ng ating mga kaharian. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Simula nang magkasama kami, palagi niyang nababanggit ang tungkol sa mga alamat at misteryo ng aming mga lupain. Ngunit ang kagubatan na ito tila may kakaibang aura na nag-uudyok sa akin na makinig sa kanyang mga salaysay. Anong lihim ang tinutukoy mo? Tanong ko, puno ng kuryosidad. May isang mahiwagang kristal na taglay ang kapangyarihan ng apat na elemento: lupa, hangin, tubig at apoy. Sino man ang makakahanap nito ay magkakaroon ng kakayahang pamunuan ang buong kaharian, ngunit ito rin ay nagdadala ng panganib. Sagot niya. Kung ituturo sa atin ng tadhana ang daan patungo roon, maaari nating baguhin ang ating mga kapalaran. Habang patuloy kaming naglalakad, unti-unting nagiging mas makapal ang mga puno at ang liwanag ng araw ay tila naglalaho sa bawat hakbang. Ang paligid namin ay nagiging mas madilim at ang tahimik na kagubatan ay nagsimulang magbigay ng kakaibang tunog, tunog na tila umaawit ng mga sinaunang awitin. Ang hangin ay nagdala ng amoy ng mga bulaklak na hindi ko pa naamoy noon, isang halimuyak na punong-puno ng misteryo at kasaysayan. Sa di kalayuan, nakita ko ang isang lumang tore na tila lumilitaw mula sa lupa. Ang mga bato nito ay puno ng mga ukit na hindi ko maipaliwanag ang kahulugan. Ngunit ang bawat ukit ay tila sumisigaw ng mga kwento ng pag-ibig, pagtataksil, at mga bayani ng nakaraan. Nilapitan namin ang tore at sa bawat hakbang nararamdaman ko ang pagbigat ng aking dibdib. Dito na tayo, wika ni Armand na tila sigurado sa kanyang sinasabi. Ang tore na ito ay itinayo ng mga sinaunang salamangkero upang itago ang kristal mula sa mga mata ng mga taong hindi karapat-dapat. Nang kami ay nasa harap na ng tore, isang kakaibang liwanag ang nagmula sa loob nito. Ang liwanag ay tila nag-aanyaya sa amin, ngunit may kasamang babala. Ako'y nag-alinlangan, ngunit si Armand ay tila determinado. Kailangan natin itong buksan. Ito na ang pagkakataon natin, Prinsesa Elara. Bumukas ang pinto ng tore nang walang kahirap-hirap at sa loob ay nakita namin ang isang altar na gawa sa marmol. Sa ibabaw nito ay naroon ang kristal, naglalabas ng mga kulay na nagbabago-bago. Ang kristal ay tila buhay at nararamdaman ko ang kapangyarihang taglay nito. Ngunit sa likod ng kagandahan nito, nararamdaman ko rin ang panganib. Prinsipe Armand, pakiramdam ko ay hindi tayo dapat lumapit. Babala ko sa kanya, ngunit ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagnanasa na hawakan ang kristal. Ito ay maaaring patibong. Ngunit bago pa siya makalapit, isang kakaibang tunog ang narinig namin. Isang tunog na nagmumula sa labas ng tore. Bigla kaming napatingin sa paligid at sa likod ng mga puno ay lumitaw ang isang grupo ng mga mandirigma. Ang kanilang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Tumigil kayo, sigaw ng pinuno ng mga mandirigma. Ang kristal ay hindi para sa inyo. Bigla akong nakaramdam ng takot. Ang mga mandirigma ay tila handa kaming sugurin, ngunit sa likod ng kanilang galit ay nararamdaman ko ang kanilang takot sa kristal. Prinsipe Armand, kailangan natin ng plano, bulong ko sa kanya. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang nakakatakot na katotohanan ang bumalot sa akin. Ang mga mata ng pinuno ng mandirigma ay tila kilala ko. Tila ito ay nagmumula sa isang bahagi ng aking nakaraan na hindi ko pa natutuklasan. At sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang lihim na maaaring magpabago sa lahat. Sa oras na iyon, alam ko na ang aming mga kapalaran ay nag-uumpisa ng kumilos. Ngunit ang tanong,
Sino ang tunay na kalaban at sino ang tunay na kaibigan? Bahagi 7. Ang paghahanap ng liwanag. Sa katahimikan ng kagubatan, ang mga dahon ay naglalagas sa pintig ng malamig na hangin. Ako'y naglalakbay sa isang daan na tila walang hangganan, isang daang puno ng mga lihim at misteryo. Ang aking puso ay nag-aalab ng pag-asa, ngunit hindi ko maikakaila ang kaba na bumabalot sa aking isip. Ako si Elara, ang prinsesa ng Hilaga, at sa kabila ng aking pagkaligaw sa dayuhang lupain, natagpuan ko ang aking sarili sa isang pambihirang pakikipagsapalaran kasama si Idris, ang prinsipe ng Timog. Noong una kong nakilala si Idris, may pag-aalinlangan sa aking damdamin. Siya ay isang estranghero sa aking paningin, isang lalaking may kakaibang tapang at determinasyon, na tila handang isakripisyo ang lahat para sa akin. Sa kabila ng aming pagkakaiba, natutunan kong magtiwala sa kanya sa aming mga paglalakbay. Sa bawat hakbang, naging mas malinaw ang aming layunin, ang makahanap ng daan pabalik sa aking kaharian at harapin ang mga panganib na naghihintay sa aming landas. Habang naglalakad kami sa pagitan ng mga matatayog na puno, naramdaman ko ang pag-iiba ng simoy ng hangin, isang palatandaan ng paparating na pagbabago. Idris, nararamdaman mo ba iyon? Tanong ko habang tumuturo sa direksyon ng kakaibang liwanag sa di kalayuan. Oo, Elara, sagot niya. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa pag-usisa. May kakaiba sa lugar na ito. Dapat tayong mag-ingat. Sa aming paglapit, natagpuan namin ang isang lumang templo, halos natatakpan ng mga baging at lumot. Ang mga pader nito ay puno ng sinaunang ukit, mga simbolo ng isang nakalimutang panahon. Ang loob nito ay nag-aanyaya, ngunit may malamig na aura na bumabalot sa bawat sulok. Ang liwanag na nakita namin ay nagmumula sa isang kristal na nasa gitna ng templo, tila humuhuni at sumasayaw sa hangin. Ang kristal na ito, sabi ni Idris, habang marahan niyang inaabot ang isinasayaw na liwanag. Mukhang ito ang susi sa ating paglalakbay. Ngunit bago pa man niya mahawakan ng kristal, isang malakas na ugong ang narinig namin, na para bang ang buong kalikasan ay nagising. Sa isang iglap, isang anino ang bumalot sa amin at ang hangin ay naging mabigat at mapanganib. Idris, mag-ingat, sigaw ko habang hinila ko siya palayo sa kristal. Bigla, isang nilalang ang lumitaw mula sa kadiliman. Isang higanting tao na may mga mata na kasing dilim ng gabi at may pakpak na tila gawa sa usok. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng takot, ngunit sa ilalim ng kanyang nakakatakot na anyo, naramdaman ko ang isang pamilyar na kirot. Sino ka? Tanong ni Idris. Ang kanyang kamay ay nakahanda sa kanyang espada. Isa akong tagapagbantay, sagot ng nilalang. Ang kanyang boses ay tila galing sa kailaliman ng mundo, at kayo'y nasa teritoryo na hindi ninyo dapat tinatahak. Sa kabila ng takot, naramdaman ko ang pangangailangan na makipag-usap. Kami naglalakbay lamang, sabi ko. Hindi kami narito upang mangagaw o manakit. Naghahanap kami ng daan pabalik sa Hilaga. Nagulat ako sa aking mga sinambit, ngunit ang nilalang ay tila nag-isip. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin, tila sinusuri ang aking kaluluwa. Ang iyong intensyon ay malinaw, sabi niya sa wakas, ngunit ang daan na iyong hinahanap ay puno ng panganib. Ang kristal ay may kapangyarihan na maaaring magbigay sa inyo ng liwanag, ngunit ito rin ay magdadala ng kadiliman. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Idris, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ang kapangyarihan ng kristal ay may kakayahang buksan ang daan patungo sa iyong kaharian, sabi ng nilalang. Ngunit ito rin ay maaaring magising ang mga puwersa na matagal nang natutulog. Kayo'y dapat magdesisyon. Nagkatinginan kami ni Idris, alam na ang aming desisyon ay magbubukas ng bagong kabanata sa aming paglalakbay. Ang kristal ay tila nag-aanyaya,
Ngunit ang misteryo sa likod nito ay nagdudulot ng hindi maikakailang takot. Ano ang gagawin natin, Elara? Tanong ni Idris, ang kanyang kamay ay nakatuon sa akin. Hindi ko alam ang sagot, ngunit ang aking puso ay nagsusumigaw ng isang bagay na hindi ko maunawaan. Sa pagkakaipit sa gitna ng liwanag at kadiliman, ang aming kapalaran ay nakataya. At sa kabila ng hindi inaasahang pagliko ng aming paglalakbay, alam kong ang tamang desisyon ay maghahatid sa amin sa isang hindi inaasahang patutunguhan. Sa wakas, ang aming mga mata ay muling nakatuon sa kristal. Ang ilaw nito ay kumikislap sa aming mga mata. Ngunit bago pa man kami makagawa ng desisyon, ang templo ay biglaang niyanig ng isang malakas na pagyanig at kami napalingon sa direksyon ng tunog. Sa likod ng templo, isang pintuan ng unti-unting bumubukas nag-aanyaya sa amin sa isang bagong mundo ng mga posibilidad. Ang aming paglalakbay ay hindi patapos at kami magpapatuloy. Ngayon na may bagong liwanag na magbibigay sa amin ng pag-asa at tapang. Ngunit sa likod ng pintuan, ano ang naghihintay sa amin? Bahagi 8. Ang lihim ng mahiwagang kagubatan. Ang mga bituin ay kumikislap sa madilim na langit habang tahimik kaming naglalakad ni Prinsipe Kael sa gitna ng mahiwagang kagubatan. Ang mga puno rito'y tila buhay, ang kanilang mga ugat ay gumagalaw ng bahagya, at ang mga dahon ay nagkikislapan ng mala-esmeraldang liwanag tuwing ito'y nahihipan ng malamig na hangin. Ang kagubatang ito, ayon sa mga alamat, ay tahanan ng mga nilalang na hindi kailanman nagpakita sa mga tao. Totoo kaya ang mga kwento? Ano ang iniisip mo, prinsesa? Tanong ni Kael, ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng pag-aalala. Tumingin ako sa kanya. Iniisip ko kung bakit tayo dinala ng mahiwagang guhit ng liwanag dito at kung bakit tila kilala mo na ang lugar na ito. Napatigil siya sa paglalakad. Ang kanyang mga mata na tila nagtataglay ng apoy mula sa timog ay biglang nagbago ng anyo. Tila may itinatago, ngunit hindi niya maamin. Kael, patuloy ko, may hindi ka sinasabi sa akin. Ano ba ang alam mo tungkol sa kagubatang ito? Pumikit siya at huminga ng malalim bago tumugon. Prinsesa Leira, ang kagubatang ito ang dahilan kung bakit ako napadpad sa iyong kaharian. Ito ang dahilan kung bakit kita natagpuan. Nagulat ako. Anong ibig mong sabihin? Ang kagubatang ito, aniya, ang hangganan ng ating mga mundo. Dito nagtatagpo ang hilaga at timog, ang liwanag at dilim. At dito rin nakatago ang lihim na dahilan kung bakit ikaw ang hinahanap ng mga nilalang ng kadiliman. Biglang bumigat ang hangin sa paligid namin. Ang malamig na simoy ay biglang nagkaroon ng kakaibang init at ang mga anino ng mga puno ay tila gumagalaw sa labas ng aming paningin. Hinahanap nila ako? Anong ibig mong sabihin, Kael? Bakit ako? Hindi siya agad sumagot. Sa halip, inabot niya ang kanyang pulang balabal at tinanggal ito. Isiniwalat ang isang kakaibang marka sa kanyang balikat. Isa itong hugis ng araw, ngunit may kahalintulad ng mga ugat ng puno na bumabalot dito. Dahil ikaw ang susi, Lyra. Ikaw ang nag-iisang prinsesa ng Hilaga na may dugong mula rin sa timog. Ikaw ang tanging makakabukas ng pintuan ng kagubatang ito. At ikaw rin ang makakawasak sa balanse ng dalawang kaharian. Pakiramdam ko'y biglang nanlamig ang aking katawan. Hindi totoo yan, Kael. Isa lamang akong prinsesa. Wala akong kapangyarihan, wala akong alam tungkol sa sinasabi mo. Ngunit bago siya makapagsalita muli, biglang umalingaw-ngaw ang isang malalim at nakakatakot na tunog mula sa kailaliman ng kagubatan. Parang halinghing ng isang hayop na hindi ko pa naririnig kailanman. Ang lupa ay bahagyang umuga at ang mga puno ay tila napuno ng buhay. Ang kanilang mga sangay yumuko sa aming direksyon. Lira, kailangan nating umalis dito, sabi ni Kael, ang kanyang boses ay puno ng tensyon.
Hinawakan niya ang aking kamay at nagsimulang tumakbo. Ngunit ang mga ugat ng puno ay biglang bumangon mula sa lupa at hinarang ang aming daraanan. Hindi na kayo makakatakas, isang malamig na boses ang biglang nagsalita mula sa kadiliman. Napalingon ako at mula sa anino ng mga puno ay lumitaw ang isang nilalang na hindi ko maipaliwanag. Ito ay may anyong tao, ngunit ang balat nito'y parang kahoy na nabalutan ng lumot. Ang mga mata nito'y parang lagusan ng walang hanggang dilim. Prinsesa ng Hilaga, sabi nito, matagal ka na naming hinihintay. Lumapit ito ng dahan-dahan at bawat yapak nito ay nag-iiwan ng mga patak ng maitim na likido sa lupa. Hinila ako ni Kael sa likuran niya, nakahanda ang kanyang espada. Hindi mo siya makukuha, matatag na sabi ni Kael. Ngunit tumawa lamang ang nilalang. Isang tawa na tila nagmula sa kailaliman ng lupa, malamig at nakakakilabot. Hindi mo siya maipagtatanggol, prinsipe ng timog. Hindi mo kayang labanan ang kapangyarihan ng kagubatang ito. Kael, mahina kong tawag sa kanya, ngunit puno ng takot ang aking tinig. Maniwala ka sa akin, Lira. Bulong niya habang inaangat ang espada na tila nagliliyab sa kanyang mga kamay. Hindi kita pababayaan. Ngunit bago pa man siya makakilos, biglang nagliyab ang marka sa kanyang balikat. Ang hugis ng araw ay nagningning ng maliwanag at isang matinding liwanag ang bumalot sa amin. Napapikit ako, ngunit naramdaman ko ang kakaibang init na tila dumadaloy sa aking katawan. At sa isang iglap, narinig ko ang tinig ng nilalang, puno ng galit at takot. Ang propesiya nagsisimula na. Pagdilat ng aking mga mata, wala na ang nilalang. Tahimik muli ang kagubatan, ngunit ang kamay ni Kael na hawak ko ay nanginginig. Nang tingnan ko siya, natagpuan ko ang kanyang mga mata, puno ng sakit at lungkot. Kael, simula ko, ngunit bago pa niya masabi ang kanyang sasabihin, bigla siyang bumagsak sa lupa, walang malay. At sa kanyang likuran, nakita ko ang isang anino na papalapit. May hawak na bagay na kumikislap sa madilim na kagubatan. Prinsesa, sabi ng estranghero, ang boses nito'y malamig tulad ng hangin mula sa hilaga. Oras na para malaman mo ang iyong tadhana. At doon nagtapos ang gabi sa gitna ng kagubatan. Habang nakatayo akong mag-isa, hawak ang walang malay na si Kael at ang estranghero'y papalapit ng papalapit. Ano nga ba ang aking tadhana? At bakit tila lahat sila'y nakatingin sa akin para sa mga sagot na ni ako mismo'y hindi alam? Bahagi 9. Ang paglalakbay sa misteryosong kagubatan. Sa kabila ng mga pagsubok na aming nalampasan, hindi pa rin ako makapaniwala na kasama ko ngayon ang prinsipe mula sa timog. Ang kanyang presensya ay tila isang ilaw na nagpapalakas sa aking loob sa gitna ng kadiliman ng aming sitwasyon. Ang aming mga hakbang ay patungo sa isang kagubatan na tila baga may sariling buhay at lihim na bumubulong sa hangin. Prinsesa, siguradong ito ang tamang daan? Tanong ng prinsipe habang tinitignan ang mapa na hawak niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala at determinasyon na magtagumpay sa aming misyon. Oo, prinsipe, ito ang daan patungo sa lumang kastilyo, kung saan inaasahan kong makakahanap tayo ng mga sagot at tulong. Sagot ko, pilit na pinapakalma ang sariling kaba sa puso ko. Ang kagubatan ay kilala sa mga alamat na puno ng mga mahiwagang nilalang at kapangyarihang di maipaliwanag. Habang kami naglalakad, napansin ko ang kakaibang katahimikan ng paligid. Ang mga puno ay tila nakamasid. Ang kanilang mga sanga ay gumagalaw sa ritmo ng hangin. Ang mga bulong ng hangin ay tila may mga kwentong hindi ko pa naririnig. Ang prinsipe ay nasa likuran ko, palaging handang umalalay kung sakaling may panganib. Prinsesa, nararamdaman mo ba ito? Tanong niya, ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa paligid. May kakaibang enerhiya sa lugar na ito. Tumango ako,
Ramdam ko rin ang kakaibang aura ng kagubatan. Ang bawat hakbang ay tila nagdadala sa amin sa ibang dimensyon, kung saan ang oras at espasyo ay naglalaro at nagtatago. Oo, prinsipe, tila may mga mata na nakamasid sa atin, ngunit wala tayong nakikita. Patuloy kaming naglakbay at sa di inaasahang pagkakataon, naramdaman ko ang biglaang paglamig ng hangin. Ang mga puno ay tila nagmistulang mga halimaw na nagsasayaw sa dilim. Ang prinsipe ay agad na umakbay sa akin. Ang kanyang pag-iingat ay nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Prinsesa, mag-ingat ka, bulong niya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng tapang at determinasyon. Hindi natin alam kung ano ang naghihintay sa atin dito. Sa gitna ng aming paglalakbay, isang matandang babae ang lumitaw mula sa likod ng mga puno. Ang kanyang buhok ay puti na parang niyebe at ang kanyang mga mata ay tila may lalim na hindi masukat. Siya'y nakasuot ng damit na gawa sa mga dahon ng kagubatan at ang kanyang presensya ay nagbigay ng kakaibang kapayapaan sa aming paligid. Prinsesa ng Hilaga, prinsipe ng Timog. Ang kanyang tinig ay parang musika, puno ng karunungan at misteryo. Kayo ay nasa tamang landas, ngunit mag-ingat sa mga desisyong inyong gagawin. Nagkatinginan kami ng prinsipe, puno ng pagtataka. Sino ka? Magandang ginang? Tanong ko, sinusubukan kong alamin ang kanyang layunin. Ako si Altia, tagapangalaga ng kagubatan. Sagot niya, ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa aming mga kaluluwa. Ako'y naririto upang gabayan kayo, ngunit ang inyong kapalaran ay nasa inyong mga kamay. Altia, kailangan namin ng tulong. Sabi ng prinsipe, ang kanyang tinig ay puno ng pag-asang makahanap ng sagot. Paano namin malalaman ang aming kapalaran? Ngumiti si Altia at ang kanyang ngiti ay nagbigay liwanag sa madilim na kagubatan. Ang kapalaran ay hindi palaging nasa iyong harapan. Minsan, ito'y nasa likod ng mga desisyon at sakripisyo. Habang siya'y naglalakad palayo, isang alitaptap ang lumitaw mula sa kanyang kamay, nagbigay liwanag sa aming daraanan. Sundan ninyo ang ilaw, ngunit mag-ingat sa mga aninong nagtatago sa kadiliman. Paalala ni Altia bago siya tuluyang naglaho. Ang prinsipe ay tumingin sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Prinsesa, ano ang dapat nating gawin? Susundan natin ang ilaw, ngunit maging handa tayo sa anumang maaaring mangyari. Sagot ko, puno ng determinasyon na malampasan ang anumang pagsubok. Habang kami patuloy na naglalakbay, naramdaman ko ang biglaang pag-ikot ng hangin. Ang kagubatan ay tila nagbabago at ang mga anino ay nagsimulang gumalaw sa paligid. Ang ilaw ng alitaptap ay nagbigay ng liwanag sa madilim na landas, ngunit ang mga anino ay nagsimulang bumuo ng isang hugis. Kami huminto, puno ng pagtataka at takot sa aming nakita. Ang mga anino ay nagmistulang isang halimaw, isang nilalang, na tila nagmula sa pinakamasalimuot na bangungot. Ang prinsipe ay agad na humarap sa akin. Ang kanyang kabayanihan ay nagbigay lakas sa aking loob. Ngunit bago pa kami makakilos, ang halimaw ay nagsalita. Ang kanyang tinig ay puno ng galit at misteryo. Kayo'y nasa tamang landas, ngunit ang inyong paglalakbay ay hindi magiging madali. Ihanda ninyo ang inyong mga sarili sa pinakamalaking pagsubok. Ang prinsipe at ako ay nagkatinginan, puno ng determinasyon na harapin ang anumang pagsubok. Ngunit ang aming mga puso ay puno ng kaba sa misteryo ng aming hinaharap. Hindi namin alam kung ano ang naghihintay sa amin, ngunit ang aming paglalakbay ay patuloy na magdadala sa amin sa bagong yugto ng aming kapalaran. Ang kagubatan ay puno ng misteryo at kami handa na harapin ang anumang pagsubok na darating. At maaarifit sila ng bahagi 10. Ang lihim ng kadiliman. Tadilil man sa mga araw na nagdaan, natutunan kong magtiwala sa prinsipe ng Timog. Isang bagay na hindi ko kailanman inakala,
lalo na't sanay ako sa pag-iisa at sa palasong dala ko. Pero siya ang naging gabay ko sa kakahuyan ng kadiliman, ang lugar na sinasabing walang sinumang nakalalabas ng buhay. Mula sa kanyang mga mata, nakita ko ang lakas ng loob, ang tapang na tila nag-aalab, ngunit may kakaibang lungkot na hindi niya sinasabi. Prinsesa ng Hilaga, tawag niya habang tinutulungan akong umakyat sa isang mabatong burol. May bagay kang dapat malaman. Napatingin ako sa kanya. Ang kanyang tinig na dati puno ng kumpiyansa, ngayon ay may bahid ng pag-aalinlangan. Ano iyon? Tanong ko, kahit pa ang kabog ng dibdib ko'y lumalakas. Sa bawat araw ng pagsama ko sa kanya, natutunan kong makinig sa bawat salita niya. May bigat ang kanyang sinasabi, at sa pagkakataong ito, alam kong may malaking bagay siyang lihim na nais ihayag. Hindi agad siya sumagot, ngunit tumingin siya sa akin. Ang tila malamlam na dilim ng kanyang mga mata ay nagbigay ng babala. Ang kadiliman, sabi niya, ay hindi lugar na basta nangyayari. Hindi ito sumpa ng kalikasan, prinsesa. Ito'y gawa ng tao. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang kadiliman, ang lugar na sinasabing puno ng halimaw, ang lugar kung saan ako naligaw at muntik ng mapahamak ay ginawa ng tao. Sino ang may kakayahang lumikha ng ganitong lagim? Ito'y tila imposibleng paniwalaan. Bakit mo sinasabi ito ngayon? Tanong ko, hindi maitago ang galit at pagkalito sa boses ko. Bakit mo itinago ito sa akin? Humakbang siya palapit sa akin, ang kanyang mga mata'y nagbabaga. Dahil ang kadiliman ay may lihim na koneksyon sa iyong kaharian, prinsesa ng Hilaga. Napaatras ako. Kaharian ko? Paano? Ang kadiliman ay nasa timog, malayo, lampas sa mga bundok na naghihiwalay sa aming mga lupain. Hindi ko maunawaan ang kanyang sinasabi. Ang kadiliman, patuloy niya, ay nilikha ng mga alagad ng iyong ama. Biglang bumagsak ang mundo ko. Ang aking ama, ang hari ng Hilaga, ang taong nag-aruga sa akin, ang nagpalaki sa akin bilang isang prinsesa na may dangal. Hindi ko magawang paniwalaan ang kanyang mga salita, ngunit ang ekspresyon sa mukha niya ay puno ng puot at katotohanan. Imposible, sagot ko, nanginginig ang boses. Ang ama ko ay mabuti, hindi niya magagawang lumikha ng ganitong kasamaan. Ngunit ngumiti siya, isang ngiti na puno ng lungkot. Hindi ko sinasabing siya ang direktang gumawa, prinsesa, ngunit ang kadiliman ay bunga ng kanyang mga utos, ng kanyang pagnanasa sa kapangyarihan, at ng kanyang takot sa kaharian ng timog. Napatingin ako sa paligid. Ang kadiliman ay parang buhay, ang mga punong walang dahon, ang hangin na tila may sarili nitong galit, ang mga halimaw na nagtatago sa anino. Nagsimula akong magtanong sa sarili, ilang buhay na kaya ang nadala sa kamatayan dahil sa kadilimang ito? Kung ang sinabi ng prinsipe ng timog ay totoo, hindi ko magagawang patawarin ang aking ama. May patunay ka ba? Tanong ko, kahit pa ang boses ko'y halos pabulong. Ayokong paniwalaan ang kanyang mga salita, ngunit hindi ko magawang huwag makinig. Tumango siya. Ang mga alagad na nagtatago sa kadiliman ay may dala ng sagisag ng Hilaga. Sila ang dahilan kung bakit nagkaroon ng ganitong lagim. Alam kong mahirap paniwalaan, ngunit narito ako para ipakita sa iyo ang totoo. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Sa bawat salita niya, tila nadudurog ang imahe ng aking ama sa isipan ko. Isa siyang mabuting hari. Hindi ko kailanman inakala na may madilim siyang lihim. Hindi ito ang panahon para magalit sa kanya, patuloy ng prinsipe. Narito tayo upang itama ang mali. Narito tayo upang tapusin ang kadiliman. Nagpumiglas ang damdamin ko, pagkalito, galit, takot. Hindi ko alam kung paano haharapin ang katotohanan ito. Ngunit bago pa ako makapagsalita, narinig namin ang isang tunog. Isang mabigat na yapak na paparating mula sa kagubatan. Prinsipe, bulong ko habang hinawakan ang kanyang braso. May paparating,
Ngunit tila alam niya na ang kanyang kamay ay mabilis na dumukot ng espada mula sa kanyang likod. Tumayo siya sa harapan ko. Protektado ako mula sa panganib. Ang mga yapak ay papalapit, mas malakas, mas nakakatakot. At doon, mula sa anino lumitaw ang isang nilalang. Hindi ito tao, ngunit hindi rin halimaw. Ang nilalang na iyon ay may sagisag ng hilaga sa dibdib nito, ngunit ang mga mata nito'y pulang-pula, tila wala ng kaluluwa. Prinsesa ng Hilaga, sabi ng nilalang, ang boses nito'y malalim at parang bumubulong sa hangin. Ikaw ang susunod. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit ang kabog ng puso ko'y mas malakas kaysa dati at ang kadiliman ay tila nagbabantang lamunin kami ng buo. At sa huling sandali, napansin ko ang isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa lahat. Ang nilalang na nasa harapan namin ay may hawak na isang bagay na pamilyar. Isang koronang gawa sa pilak, ang korona ng aking ama. Bahagi 11. Sa gitna ng malamig na hangin ng Hilaga, naramdaman ko ang kakaibang paggalaw sa paligid. Ang mga dahon ng punong kahoy ay naglalagas, tila may sariling buhay na nagdadala ng mensahe mula sa malayo. Sa bawat pagaspas ng hangin, nararamdaman ko ang pag-asang bumabalot sa kinabukasan. Ngunit kasabay nito ay ang pangamba sa hindi pa nalalaman. Ako si Arya, ang prinsesa ng Hilaga, at sa mga araw na lumipas, unti-unti kong nakikita ang kahalagahan ng bawat hakbang na aking tinatahak. Ang mga daan na dati tila walang direksyon ay ngayon puno ng mga alaala, ng mga pangako, at ng mga lihim na hindi ko inaasahang matutuklasan. Kasama ang prinsipe ng Timog, si Kael, na may kakaibang tapang at dangal, nagsimula kaming bumuo ng ugnayan na mas malalim pa sa aming mga pinagmulan. Sa unay tila isang panaginip ang lahat, ngunit sa bawat sandali, nararamdaman ko ang katotohanan sa likod ng aming paglalakbay. Arya, bulong ni Kael habang kaming naglalakad sa isang makipot na daanan. May nais akong ipagtapat sa iyo. Tiningnan ko siya, ang kanyang mga matay puno ng pag-aalinlangan, ngunit may sinseridad na hindi ko matanggihan. Ano iyon, Kael? Nagpatuloy kami sa aming paglalakbay, ang mga hakbang namin ay sumasabay sa ritmo ng kalikasan. May lihim na bumabalot sa akin mula pa noong tayo'y unang nagtagpo. Simula niya, ang boses niya ay puno ng emosyon. Isang lihim na maaaring magbago sa lahat ng ito. Tumigil kami sa paglalakad at ramdam ko ang kabog ng aking dibdib. Sa kabila ng malamig na paligid, ang init ng kanyang presensya ay tila isang tanglaw na nagbibigay liwanag sa aking mga pag-aalinlangan. Arya, ako'y hindi karaniwang prinsipe, patuloy ni Kael. Ako'y mula sa isang lahi na may kapangyarihang hindi mo pa naririnig. Ang aking mga ninuno ay may kakayahang makakita ng hinaharap ng mga posibleng mangyari, ngunit may kapalit ang lahat ng ito. Hindi ko inasahan ang kanyang mga sinabi. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag, tila nagkukuwento ng isang lumang alamat. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, puno ng kuryosidad. Sa tuwing gagamitin ko ang aking kapangyarihan, isinalaysay ni Kael, isang bahagi ng aking kaluluwa ang naglalaho. At sa tuwing ito'y mangyayari, nawawalan ako ng isang mahalagang alaala. Ang pag-asa ko'y hindi ko pa nagagamit ito sa mga bagay na mahalaga sa akin. Puno ng takot at pag-unawa ang aking puso. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-aalinlangan, ang pag-aalala sa kung ano ang maaaring mangyari sa amin. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, ramdam ko ang kanyang tapang na hindi ko pa nakita sa iba. Kael, sabi ko, hindi ko alam kung paano kita matutulungan, ngunit narito ako sa tabi mo sa bawat hakbang ng ating paglalakbay. Ngumiti siya, ang nangiting may kasamang pag-asa. Arya, alam kong hindi ito madali, ngunit kailangan kong malaman ang ating hinaharap. Kailangan kong gamitin ang aking kapangyarihan.
kahit pa sa huling pagkakataon. Nagpatuloy kami sa paglalakbay at sa bawat hakbang nararamdaman ko ang bigat ng kanyang desisyon. Ang paligid ay tila nagbago, ang mga himig ng kalikasan ay naging mas malungkot, ngunit puno ng pag-asang nag-aanyaya ng bagong simula. Sa huling pagkakataon, bulong ni Kael, hindi ko alam kung ano ang mangyayari, ngunit narito ako, handang harapin ang kapalaran. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagyanig ng lupa, ang paggalaw ng hangin na tila may dalang mensahe mula sa ibang mundo. Isang liwanag ang bumalot sa amin at sa gitna ng lahat ng ito, naramdaman ko ang pag-asa at ang takot sa posibleng mangyari. Kael, ano ito? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Ngunit bago pa siya makasagot, ang liwanag ay naglaho at ang paligid ay bumalik sa dati nitong anyo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagbago, ang mga alaalay tila naglaho, at sa kanyang mga labi ay may katagang hindi ko inaasahan. Arya, sino ka? Tanong niya, puno ng pag-aalinlangan. Sa huling pagkakataon, naramdaman ko ang sakit ng pagkawala, ang damdaming hindi ko inaasahan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, alam ko ang kapangyarihang bumabalot sa amin ay hindi pa tapos. Ang aming kwento ay may bagong kabanata, puno ng misteryo at pag-asa.